Ikalabing-dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay ng ating bida na may nagsasabi na ano. Pasensya na. Pwede daw ba niyang ipaliwanag ng mas malinaw? Natumugon ito na tumighim na sinabi na ang sinasabi daw niya na kamakailan lang ay natagpuan daw niya ang apo niya na nawalan siya ng kontak 15 taon na ang nakalipas. Sinabi pa nito habang makikita ang ama at ina at kapatid ng ating bida na pero huli na daw ang lahat. Ang ibig daw niyang sabihin ay nasa huling yugto na siya ng isang sakit na walang lunas. At pumanaw na daw agad pagkatapos. Si Chairman Huang pala ang nagsasalita. Na malungkot pa niyang sinabi na pagkatapos noon habang nililinis ang kwarto niya. Nakita daw niya ang diary niya. At doon daw niya nalaman kung gaano sila ka-close ni Jinho. At puno daw iyon ng alaala niya kay Jinho na palaging nasa tabi ng apo ko noong mga panahong nasa ospital siya. Sinabi pa niya sa kanila na ang kawawa kong Mayongduk. At sa kanyang pagpanaw, hindi daw niya maiwasang ituring si Jinho bilang apo niya na rin. Hindi makapaniwala ang ating bida sa gawa-gawang kwento ni Chairman Huang na sinabi pa nito na pakiusap, unawain daw nila ang mga iniisip niya at ng apo niya. Natumugon ang mga magulang niya na sinabi na ganun daw ba. Hindi daw nila alam iyon. Na napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na hindi daw siya makapaniwala na ito ay gagana. Iniisip pa daw naman niya kung paano niya ipapaliwanag ang pera sa pamilya niya. Pero mukhang magandang ideya pala na ipaubaya sa kanya ang pagpapaliwanag. Na makikita si Chairman Huang na naka-thumbs up na sinasabi na ipaubaya na daw niya sa kanya ang lahat. Na tiningnan ng ating bida ito na nakangiti na sinabi niya sa sarili na mukhang masaya daw siya sa ginagawa niya. Na sinabi naman ng kanyang ama na Sir. Nauunawaan daw nila ang kanyang mga salita. Pero hindi daw nila matatanggap ang pera na ibibigay niya. Na nakapikit pang sinabi ng kanyang ama na hindi daw niya alam kung gaano kabuting kaibigan si Jinho sa kanyang apo pero masaya daw sila sa kanyang pagpapahalaga. Na napasabi naman ang kanyang kapatid na nakatingin sa kanyang ama na ano. Na tumingin naman ang ating bida kay Chairman Huang na sinasabi sa kanyang sarili na tulad daw ng inaasahan niya sa tapat niyang ama. Na nagulat si Jinho habang nakatingin kay Chairman Huang. Pati na rin ang kanyang kapatid, ama at ina. Nang makita nila si Chairman Huang ay tumutulo ang luha na sinabi niya na pakiusap wala daw siyang magawa para sa kanya. Kung hindi ito lang daw. Na makikita ito na napakahusay magdrama na may paiyak-iyak pang nalalaman na sinabi pa niya na pakiusap, hayaan daw nila siyang maging isang lolo na karapat dapat harapin ang kanyang yumaong apo. Dagdag pa niya na pakiusap, hayaan daw niya siyang tuparin ang gusto niyang gawin para sa kanya. Na napasabi ang kanyang ama na pakiusap itaas daw niya ang kanyang ulo, Sir. Natumugon ito na sinabi na kung hindi daw niya tatanggapin ang perang ito, siya ay. Na hindi na itinuloy ang pagsasalita na patuloy sa pag-iyak. Na sinabi naman ng ating bida na sobrang effort daw naman niyang magpanggap. Na makikita ang langit na pumayag na ang kanyang ama. At pagkatapos ay makikita ang ating bida na inihatid na niya si Chairman Huang sa kanyang kotse. Na makikita itong nakangiti na sinabi sa ating bida na ano daw ang pakiramdam na makita ang isang big-time na chairman na kumilos. Sigurado daw siyang kumbinsido na ang pamilya niya ngayon. Natumugon ang ating bida na ito daw ay kahanga-hanga. Sa maraming paraan. Na napahawak sa ulo ang ating bida na sinabi nito na pero sigurado na daw ba siya tungkol dito. Na makikita ang kanyang pamilya na nasisilaw sa laki ng perang ibinigay sa kanila ni Chairman Huang na sinabi pa ng ating bida na hindi naman daw siya humiling ng ganong kalaking pera. Napautal-utal na sinabi nang makita nila ang laman na ito daw ay 10 billion. Na sinabi pa ni Chairman Huang sa ating bida na ito daw ang presyo ng kanyang buhay ang pinag-uusapan nila. Kaya pakiusap tanggapin daw niya ito. At umaasa daw siyang makatrabaho siya muli sa hinaharap. Natumugon ang ating bida na sinabi na maraming salamat daw. Na sinabi pa sa kanya ni Chairman Huang na at sana daw ay hindi siya magalit kung humingi siya ng pabor sa kanyang bahagi sa pagkakataong ito. Na sumagot naman ang ating bida na ano daw yon. Na makikita ang ating bida na sinabi sa kanya ni Chairman Huang na ang ibig daw niyang sabihin ay makipag-ugnayan siya sa kanya ng direkta. Kaya't iniisip daw niyang magkaroon sila ng direktang koneksyon. Na makikita ang muka ni Chairman Huang na sinabi pa niya na ano daw sa palagay niya. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na isang kontak. Kaya gusto daw ba niyang bantayan siya? Dagdag pa niyang naiisip na sa tingin daw niya may mga alalahanin pa siya sa kanyang bahagi. Ayos lang daw yon.
At pagkatapos ay pumayag na ang ating bida. Na sinabi sa kanya ni Chairman Huang na salamat daw sa pangunawa. At talagang mahusay daw siyang tao, kaya huwag daw siyang magatubiling gamitin. At magkikita daw muli sila sa susunod. Makikita ang ating bida na napahinga ng malalim na may kinuha sa bulsa. Na tiningnan niya ang ibinigay sa kanya ni Chairman Huang. Habang nakatingin siya sa binigay ni Chairman Huang ay malakas na sinasabi ng pamilya niya na yehey. Siya daw ay magsha-shopping. Natumugon ang kanyang ama na teka lang daw muna. Na sinabi naman ng ating bida na paano daw niya ito dapat gamitin. Bumukas ang gate ng kanilang tahanan. Na makikita si Secretary Cho na naghihintay sa labas na sinasabi na magandang umaga, Mr. Gang Jinho. Inatasan daw siyang maging kanyang sekretarya at kontak kay Chairman Huang. Na sinabi ng ating bida sa kanya na may kakaibang reaksyon ng muka na ang pangalan daw niya ay Cho Gyumin, di ba? Natumugon ito na sinabi sa kanya na naalala daw ba niya siya sa opisina ng punong guro noong isang araw. Na sumagot ang ating bida na sinabi na tama daw siya. Pero ano daw ang ibig niyang sabihin sa sekretarya? Na nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi pa ni Secretary Cho na inutos daw sa kanya ng chairman na ituring siya bilang kanyang boss. At kaya daw naman ay naghanda siya ng sasakyan para sa kanyang papuntang paaralan. Na sumagot ang ating bida sa kanya na ayos lang daw sa kanya na siya ay magbeseklita. Na napabulong ang ating bida na sinabi na ano daw bang iniisip ng matandang iyon. Na sinabi sa kanya ni Secretary Cho na ganun daw ba. Kung ganoon, pahintulutan daw niya siyang i-report ang isa pang bagay. Tungkol daw ito kay Chairman Choi Myong-gil. Inaasahan daw nilang mababangkarote siya sa katapusan ng araw bukas. Natumugon ang ating bida na napakabilis daw naman. Na sinabi pa niya habang ibinuka ang palad na tama. Inutusan daw siya ni Chairman Huang na ayusin ang bagay na ito sa loob ng 3 araw. At bilang resulta, nagpa siya ang kanilang educational foundation na kunin ang kanyang pinapasukan na mataas na paaralan. Na sumagot ang ating bida na ganun lang ba kadali. Sa tingin daw niya, talagang maginhawa ang magkaroon ng kapangyarihan. Na sinabi pa sa kanya ni Secretary Cho na pinansyal na kapangyarihan para sa tiyak. Na makikitang seryosong nag-iisip ang ating bida. Na sinabi pa sa kanyang sarili ni Secretary Cho na sa tingin daw niya, hindi siya nakakaramdam na parang simpleng estudyante lamang sa mataas na paaralan. Dagdag pa, habang naiisip niya noong kinakausap siya ni Chairman Huang na ang pagsusuri daw bilang sekretarya. Siya daw ba ay isang tagapagmana? Sa anumang pagkakataon? Natumugon si Chairman Huang na sinabi na tagapagmana? Nakaka-interes daw ang salitang sinabi niya. Na napahawak siya sa baba na sinabi pa na tagapagmana. Sa tingin daw niya, wala namang dahilan para hindi siya maging isa. Hindi daw niya masabi ng tiyak, pero nandoon daw ang posibilidad. Sinabi pa niya na ito daw ay isang misyon na hindi mawawalan ng halaga bago siya mamatay. At alagaan daw niya siya na para bang nagsisilbi siya sa kanya. Na sumagot si Secretary Cho. Na isasaalang-alang daw niya yan. At balik kay Secretary Cho na kumikinang ang salamin na nakangiting sinasabi sa kanyang isip na napakaganda nito sa kahit anong paraan. Ang sekretarya ng tagapagmana daw ng JQ Corporation. Tanging tagumpay lamang ang ibig sabihin daw nito. At sa wakas, panahon na daw niya upang magtagumpay. Na sinabi na sa kanya ng ating bida na yon na daw ba lahat iyon. Kung ganun papasok na daw siya, na sinabi sa kanya nito na okay sir. Magkita na lang daw sila sa school. Na nagtatakang napasabi ang ating bida na sa school. Na kumikinang na tumatawang sinabi nito na inatasan daw siyang maging deputy chairman ng paaralan. Napapaalis na sinabi ng ating bida na kung ganun kita na lang daw sila doon. Na siya ay napahinto ng may maisip. Na lumingon na sinabi ng ating bida sa kanya na kung hindi daw niya mamasamain, pwede daw ba siyang humingi ng pabor sa kanya. At pagkatapos ay makikita ang bubong ng bahay. Na may mabilis na tumatakbo. Na masayang sinasabi ni Park Yoo-min na tingnan daw niya Jinho. Sa wakas ay nakakakuha na daw sila ng sponsor para sa kanilang ampunan. At dumating daw sila sa mismong oras na malapit nang magsara ang ampunan. Hindi daw ba't ito'y kamangha-mangha? Na makikita ang ating bida na dinumog ng mga bata na sinabi na ganun daw ba Park Yoo-min. Maganda daw yan. Na sumigaw si Willie na mga bata huwag daw nilang gawin yan. At pagkatapos ay makikita ang mga ito na kumakain na napasabi ang ating bida na hindi daw niya alam na marunong siya magluto.
Natumugon si Park Yumin na oho. Hindi ko maiiwan ang lahat sa direktor. Kahit na ang curry lang ang kaya kong lutuin. Na napasabi ang lalaki sa gilid niya na ano? Curry na naman? Na napasabi sa kanyang sarili ang ating bida na sa tingin daw niya, kailangan niya rin siyang bigyan ng food service. Na napatingin ang ating bida sa kanyang gilid na napasabi na siya nga pala. Bakit daw siya ay naandito? Na makikita si Hanseon na sarap sa curry. Na tumingin sa ating bida na sinabi. Na nandito daw siya para punan ang kanyang mga oras sa volunteer service. At tinanong pa niya ang ating bida kung tapos na daw ba siya sa ganito. Natumugon ito na sinabi na ano daw yon. Na sinabing muli sa kanya ni Hanseon na siya daw ba talaga ay isang high schooler. Na itinuro siya ng gamit na kutsara na sinabi pa niya na mag-volunteer daw siya sa mga lugar at makakakuha ng mga sertipiko kung gaano karaming oras ang kanyang tinatrabaho. Sa mga lugar tulad ng mga ampunan at istasyon ng bombero at iba pa. Dagdag pa niya na kailangan daw niyang makakuha ng 60 oras sa high school. At huwag daw niyang sabihing wala pa siyang nagagawa sa lahat ng ito. Na sinabi ng ating bida sa kanya na hindi daw makatuwiran na suriin ang volunteer work. Na sinabi muli sa kanya ni Hanseon na yan daw ay isang kahina-hinalang dahilan. Na sinabi sa kanila ni Park Yumin na huwag daw silang mag-alala tungkol dyan kayong dalawa. Kakausapin daw niya ang direktor tungkol dyan. Na sinabi muli ni Hanseon na nakahawak sa pisngi na siya nga pala, nag-aaral daw ba sila para sa finals? Malapit na daw silang maging mga senior, alam daw ba nila yon? Natumugon si Park Yumin na ayos daw naman ang kanyang grades ngayon. Na sinabi naman ng ating bida na nakatakdang niya daw na gawin yon. Na ibinaba ang ulo sa lamesa na sinabi pa niya na hindi daw ba sila masyadong relaxed. Nakatakdang gawin ito. Alam daw naman nila na kung gaano kahigpit ang pagpasok sa kolehiyo sa Korea. Di ba? Na sinabi ni Yumin na sa totoo lang magaling daw si Jinho sa kanyang mga grado. Nagkaproblema lang daw siya noong midterms dahil sa aksidente, pero narinig daw niya ang mga grado niya ay nasa loob ng top 10 ng paaralan. Na makikita ang ating bida ay nagtataka sa mga sinasabi ni Willie. Na napasabi naman si Hanseon na talaga. Yun daw talaga ay gagulat-gulat. Na tumingin ito sa ating bida na sinabi sa kanya na gusto daw ba niyang makipagpustahan. Na napasabi naman ang ating bida na isang pustahan. Sinabi sa kanya ni Hanseon na nakakaboring mag-aral ng walang layunin. Paano daw kung ang talunan ay gawin ang kahit anong hilingin ng panalo? Na nag-iisip ang ating bida na sinabi nito sa kanyang sarili na tama. Nakalimutan na daw niya yon. Ang mga grado daw niya noon ay talagang maganda. Kahit na hindi daw niya na maalala ang alinman sa mga yon ngayon. Na nakangiting kakaiba si Hansea na sinabi sa ating bida na huwag daw niyang sabihin na siya ay naduduwag na ngayon. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na ito daw ay isang bagay na naranasan na niya noon. At sigurado daw siyang maaalala niya ang mga bagay muli kapag nagsimula na siyang mag-aral. Natumugon ang ating bida na sinabi na okay. At itinaas ang kutsara na sinabi pa niya na ang challenge daw ay tinatanggap niya. At dito na po nagtatapos ang ika-12 kabanata. Ika-13 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita si Secretary Cho sa kanyang opisina na may tinitinan sa kanyang laptop. Na sinabi niya habang ang kamay nito ay nakalagay sa ibabaw ng laptop na mukhang hindi pa daw nagagamit ng pamilya ni Gang Jinho ang pera na ibinigay ng chairman sa kanila. At ang tanging ginamit lang daw ay para sa patronage ng Sungshim Orphanage na hiningi ni Gang Jinho na tulungan ko. Na makikita ang muka nito na napahawak sa baba na sinabi pa niya na sino nga daw ba talaga si Gang Jinho. At hindi daw siya mukhang kamag-anak ng chairman. At mas parang nag-iingat daw ang chairman kapag nakikitungo sa kanya. Na sinabi pa niya habang makikita ang ating bida na nakatalikod na bukod pa roon. Naramdaman daw niya iyon sa silid ng punong guro. Ang pakiramdam ng matinding pagka-overwhelm. Na iginalaw niya ang kanyang kamay sa laptop na napahinga ng malalim na sinabi pa niya na ilang linggo na mula nang magsimula daw siya magtrabaho bilang deputy chairman at obserbahan siya. Pero wala namang espesyal na nangyari mula noon. At gaano pa daw kaya katagal niya kailangang gawin ito? At humarap sa bintana nang umiti ng kakaiba hawak ang kanyang baso na sinabi sa isip na sana daw ay magawa niya ito habang buhay. Seryoso. Ang pagiging deputy chairman daw ay sobrang dali.
At lumipat ang eksena sa mga estudyante na nakatingin sa bulletin board. Na napasabi si Secretary Cho nang makita ang mga ito ano daw ang nangyayari dito. Nabiglang niyang naisip na tama iyon daw yun. Lalabas na daw ngayon ang final grades, tama? Na makikita ang ating bida na pinagpapawisan nang makita niya ang kanyang grades. Na lumapit sa kanya si Jung In-yu na sinabi sa kanya na talagang bumagsak daw siya sa finals. At tiyak daw na mapapatay daw siya ng mga magulang niya. At tinanong niya ang ating bida na sinabi na kamusta daw naman ang kanyang grades. Na makikita ang muka ni Jung In-yu na sinabi na siguro ito daw ay isang katangahang tanong dahil magaling daw naman siya. Na ito ay nagulat. Nang makita niya ang grades ng ating bida. Na biglang dumating si Hanseon na sinigaw na Hey Gang Jinho. Nakuha mo na ang grades mo, di ba? Na tinanong siya ni Jung In-yu na sinabi na ano daw ang ginagawa niya sa kanilang klase. Na sumagot ito na sinabi na sila daw ay nagkaroon ng kasunduan ni Jinho. At nandito daw siya para makita ang mga resulta. Na tumugon si Jung In-yu na talaga. Na makikita ang pisngi ng ating bida na may pawis. Na sinabi pa ni Jung In-yu na ito daw ba ang grade report niya. Na tumugon si Hanseon na tama daw siya. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na bakit. Ganito daw ang nangyari. Sigurado daw naman siyang nag-aral siya. At pagkatapos ay namuti ang mata ni Hanseon nang makita niya ang grades ng ating bida na nagulat. Na makikita ang kanyang grades na napasigaw ito na siya daw ay nasa ika-275 pwesto sa 305. Ibig daw ba niyang sabihin? Siya daw pala ay isa sa top 10 na pinakamasamang estudyante sa buong paaralan. Na makikita silang apat na sinabi pa ni Hanseon sa kanya na pinasasama daw niya ang pakiramdam niya na nakipag-bet sa kanya. At bakit daw ba niya ito tinanggap? Hindi daw niya naman ito sinadyang tanggapin, di ba? Na sinabi sa kanya ni Jung In-yu na bro. Tanggapin na daw niya ang pagkatalo. Na napasabi ang ating bida na siya lang daw ay nakagawa ng pagkakamali. Na tumingin sa kanya si Hanseon na sinabi niya na hindi ibig sabihin daw na palalagpasin niya siya. Itatabi daw niya ang gusto niyang premyo para sa ibang pagkakataon, kaya't maghanda daw siyang maging alipin niya. Na sinabi naman sa kanya ni Jung In-yu na paano daw siya nakapunta mula sa top 10 patungo sa top 10 na pinakamasama. May problema daw ba ang utak niya dahil sa aksidente? Na sinabi naman sa kanila ni Park Yoo-min na guys, huwag daw masyadong maging marahas sa kanya. Sigurado daw siya na si Jinho ang pinakanagulat dito. At baka nagkaroon lang daw siya ng problema sa kondisyon. Na makikita ang ating bida na naiinis na nagagalit. Na napasabi siya sa kanyang isip na kailangan daw na meron siyang gawin. Na makikita na kinuha ni Secretary Cho ang papel na sinasabi na so iyon daw ba ang nangyari. At siya daw ay pumunta sa kanya. Para matuto kung paano mag-aral ng mabuti. Na makikita ang ating bida na sinabi niya sa kanya na tama. Kailangan daw niya ang kanyang tulong. Dagdag pa niya na paano daw niya kaya mapapataas ang kanyang mga grades. Habang pinagmamasdan siya ng ating bida, ay sinabi nito sa kanyang sarili na si Gang Jinho daw ay humihingi ng tulong. Mukhang oras na daw para sa isang top class elite na katulad niya na magningning. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na Jinho, ang sinasabi daw niya ay nahihirapan siyang maalala ang mga bagay bago ang aksidente. Di ba? Natumugon ang ating bida na tama daw yon. Na makikita ang mga papel sa lamesa na sinabi pa ni Secretary Cho na nakikita daw niya. Na mali daw siya sa iba't ibang tanong kahit gaano pa daw ito kahirap. Na makikita ang ating bida na nakatingin sa kanya na sinabi ni Secretary Cho na kung ganon, mas pinadali daw nito ang mga bagay. Hayaan daw niyang tulungan niya siya dito. Dagdag pa niya na magpapadala daw siya ng solusyon sa bahay niya ngayon. Makikita ang libro na hawak ng ating bida na pang-elementarya. Habang hawak niya ito ay napatingin siya sa gilid na naiisip niya ang sinabi sa kanya ni Secretary Cho na kung kulang daw siya sa batayan, kailangan lang daw niya itong buuin mula sa simula. Heto daw mga textbook ng elementarya. At 1 linggo daw ay sapat na para sa first grade, tama? At tapusin daw niya lahat ng ito. At magsisimula sila sa second grade sa susunod na linggo. Na naiisip niya rin ang sinabi ng kanyang master na mahalaga daw ang mga batayan. At binigyang diin din daw ng guro niya sa Zongyuan ang mga basic na batayan. Na nakaharap siya sa monitor na sinabi pa niya sa isip na 1 taon na lang daw bago dumating ang College Scholastic Ability Test. Dagdag pa niyang sinabi na,
Dahil nandito na daw siya, gagawin na niya lang daw ang layunin na maging first place. Na sinabi pa niya na salamat sa pagkakaroon ng layunin. Pagkatapos daw ng matagal na panahon, mabilis na lumipas ang oras. At pagkatapos ng pagtatapos ng taon ng paaralan, nagpasya daw ang pamilya niya na lumipat sa bagong bahay. Dagdag pa niyang sinabi na nang matapos daw niyang kumbinsihin ang mga magulang niya na nagmamatigas na huwag gamitin ang perang ibinigay sa kanila ni Chairman Huang. Hindi daw naman masama na makita ang pamilya niyang masaya dahil sa kanilang bagong bahay. At pagkatapos noon, tumigil daw ang mga magulang niya sa kanilang mga trabaho at nagbukas ng cafe. At napilitan daw siyang uminom ng kape araw-araw dahil nag-aral daw ang tatay niya tungkol sa mga resepe ng kape. Na sinabi pa niya na isa pang bagay na nagbago ay may kinalaman kay Park Yoo-min sa pagkakaroon ng financial stability ng orphanage. Nagpasya daw siyang tanggapin ang alok na maging pro-gamer na tinanggihan niya noon. Kahit na trainee pa siya, unti-unti na siyang hindi pumapasok sa paaralan. At sa ganitong paraan, mabilis na lumipas ang panahon. Makikita ang gusali na sinabi ng ating bida na 50 araw bago sumapit ang College Scholastic Ability Test. Na makikita ang chairman's office na sinasabi sa kanya ni Secretary Cho na maganda ang ginawa mo, Jinho. Dagdag pa niyang sinabi sa ating bida na natapos na daw niya sa wakas ang material ng pang-11 grade. Sa ganitong bilis, mukhang makakabawi na daw siya bago ang College Scholastic Ability Test. Na napasandal naman ang ating bida sa upuan na namumuti ang mata na sinabi niya na wakas natapos din habang pinagmamasdan niya ang ating bida ay nakangiti ito ng kakaiba na sinabi sa kanyang sarili na mabuti. Sa wakas, makakarelax na daw siya sa harap niya. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na okay. Mayroon pa daw silang 12 grade na material. At malapit na daw sila. Konti na lang. Na napasabi naman sa kanyang sarili ang ating bida. Na sadistikong bastardo. Sigurado daw siyang nasisiyahan siya rito. Seryosong makikita ang ating bida na sinabi sa kanyang sarili na gumagawa daw siya ng key meditation kapag may oras at ganito pa rin daw kabigat. Mukhang hindi daw nakakatulong ang key meditation sa mental health niya. At lahat daw ba ng mga senior sa Korea ay mataas na antas ng mga martial artist o katulad daw ng kung ano. Nakinuha na niya ang bag na sinabi niya na sapat na daw iyon para sa kanya ngayon. Na napalingon siya nang sabihin sa kanya ni Secretary Cho na may mga plano daw ba siya para sa araw na ito. Natumugon ang ating bida na mayroong daw silang ipagdidiwang ngayon. Na makikita ang stick na iniihaw. Na sinisigaw ni Jung In-yu habang nakataas ang kamay na congratulations daw para sa kanyang bro na si Park Yoo-min sa kanyang debut bilang pro. Na mangyak-ngiyak na sinabi sa kanila nito na salamat daw sa kanilang lahat. Dagdag pa niyang sinabi habang pinupunasan ang luha sa mata na hindi pa daw siya nakatanggap ng ganitong pagbati. Hindi daw niya lang alam kung paano tumugon. Na namumula ang muka ni Jung In-yu na sinabi sa kanyang sarili na naku, ang cute niya. Na sinabi naman sa kanya ng ating bida na huwag daw siyang umiyak dyan na parang isang bata. Na tumugon ito na okay. Na tumingin sa kanya si Han Seon na sinabi sa ating bida na siya daw ba ang tatay niya o ano. Na makikita ang pagkain na sinabi pa ni Park Yoo-min na siya daw ang taya ngayon. Guys. Natumugon naman si Jung In-yu na nagfe-flex din daw siya tulad ng isang pro. Na sinabi naman ni Han Seon na salamat, Park Yoo-min at pagkatapos ay naglalakad na sila pauwi na masayang sinasabi ni Jung In-yu na ayos yon. Sino daw ang gustong magkaraoke? Na mabilis na sumagot si Han Seon na syempre siya daw. Na sinabi pa ni Han Seon na siguro masaya daw maging pro-gamer. Hindi na daw niya kailangang mag-take ng College Scholastic Ability Test. At narinig daw niyang maganda ang performance niya sa tournament na ito. Na masayang sinabi sa kanya ni Park Yoo-min na pero laging may panganib daw na mawala ng trabaho kung hindi niya patuloy na pagsasanay. Ito daw ay dahil sa kanyang team. Makikita ang paa ng ating bida na naglalakad na sinabi pa sa kanya ni Han Seon na siya nga pala, Jinho. Narinig daw niyang gumanda ang mga grades niya, tama daw ba? At siguro maaari daw siyang mag-target para sa Hanguk University. Natumugon ang ating bida na sinabi na ha. Masyadong malayo daw ang lugar na yon. Kaya papasok na lang daw siya sa JQ University. Mas malapit daw yon. Na sinabing muli sa kanya ni Han Seon na oo. Na daw naman. At parang napakadali lang daw niyang sabihin. Pero ang mga grades daw niya ay malayo sa average scores nila. Natumugon ang ating bida na hindi daw naman iyon problema.
Habang nagsasalita si Hanseon ay napatingin ang ating bida sa eskinita. Na sinasabi ni Hanseon na tingnan mo ang taong ito. Alalahanin daw niya kung ano ang nangyari noong huli siyang naging sobrang kumpiyansa. Na makikita ang ating bida na napahinto sa paglalakad na nakatingin sa eskinita. Na tumingin sa gilid si Hanseon na sinabi na hey Jinho. Dapat daw talaga mag-aral siya ng mas mabuti. Humawak sa sarili niyang kamay na sinabi pa niya na sa tingin daw niya kaya niya ring makapasok sa Jaekyung University gamit ang mga grades niya. At medyo malapit niya daw yon, tulad ng sabi niya, at maganda rin daw ang kanilang mga scholarship. At isa pa, kilalang universidad din ito. Nalumingon si Hanseon na namumula ang muka na sinabi niya sa ating bida na kaya. Hindi daw niya siya patatawarin kung hindi daw siya makakapasok doon. Okay. Napagkalingon nila ay nagulat sila nang wala na ang ating bida. Na napasabi si Park Hyo-min na saan daw nagpunta si Jinho. Na ikinainis ni Hanseon na sumigaw na Jinho. Na ang ating bida pala ay pumasok sa eskinita na makikita ang lalaki na may binubugbog. Na napalingon ang lalaki sa ating bida na nagulat. At sinabi sa ating bida na sino daw siya. Natumugon ang ating bida na nakangiti na sinabi na ha. Kaya umiiral din daw pala sila sa panahong ito. Na ang iba pang mga taong may kakayahang gumamit ng martial arts. Na nagulat sa narinig ang lalaki na nanlaki ang mata. At dito na po nagtatapos ang ika-13 kabanata.